Eto na, Sara Duterte Lustay. Tatakas, dala ang napakaraming pera, biglang hinarang. Nako, ay wala kang lusot dito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, matindi na naman ho ito. Itong galawan nitong si Sara Lustay, sapagkat napakaraming pera ho ang hinarang, mga kaibigan. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Nako, ay hindi na ito bago sa pagkatao ni Sara Lustay. Kaya nga si Sara Lustay ito eh. Oh, ay napakainit itong balita ngayon. Itong pagharang sa kanya na napakaraming pera. Ano ang nangyari, mga kaibigan? Importanteng mahalaga ho na mapanood nyo ito at mapakinggan, dahil pera ito ng taong bayan, pera nyo sa pamamagitan ng buwis, inipon-ipon para lang ibigay kay Sara Lustay. Ang magandang balita ho ay kahit itatakas niya ay biglang hinarang. Ay wala kang lusot. Nako, heto na, mga kaibigan, shout out po sa lahat. Matindi ho ito. Talagang heto, ibabahagi ko na. Ako'y sabik na sabik ibahagi ito sa inyo eh. Talagang ito ang sinapit ni Sara Lustay. Kinukontin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Entrada pa lang ho eh. Talagang sabi ay kinukundi na ang pambabastos sa taong bayan. Bakit bastos? Dahil pira nga ito ng taong bayan, itong hinarang na ito, mga kaibigan. Dahil ito ay isang uri ng pambabastos, dahil nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Buti lang ho ay naharang, tatakas ka pa heto. Dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026, mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials, 43% increase po rito. At para sa professional services, 405% increase. Professional services para sa mga consultant. Hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Rent and lease expenses, again, that's a 75% increase na hinihingi. Mga mahal kung taga-subaybay, importante ho na malaman nyo ito at mapakinggan. Sa bandang gitna ho ng binabahay ko sa inyo, ay dyan nyo matutuklasan ang pagharang dito sa napakalaking pera na itatakas ni Sara Lustay, mga kaibigan. Ito ho. At iba pang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito, kung hindi lehiting mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, again, kinukontin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026, mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Kaya at the proper time, Mr. Speaker, ako po ay nagtaka ka pa. Talagang tatakas nga eh. Itatakas nga yung pera na yan. Buti lang at nandiyan kayo, tinaharang nyo. To reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang hinihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel
Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isaalang-alang din po natin ang mga kawani ng Office of the Vice President ay damay lang po. No? Naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang asal ng kanilang head of office. So I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time, since the head of office herself has not deemed it necessary. Ayun mga kaibigan, maliwanag po dyan, disclaimer lang ho, at gusto kong ipaliwanag sa inyo. Nabanggit po natin mga kaibigan na itong si Sara Lustay ay tatakas na naman. Ay maliwanag naman ho na siya ay nagtago, tatakasan itong kanyang pagharap diyan po sa budget deliberation. At nasabi din po natin na ito ay hinarang ang maraming pera. Ay napakaliwanag naman ho, hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news dahil diyan ho, mga mahal kong taga-subaybay, kung naunawaan nyo ang ibinahagi ko po sa inyo ay kulang-kulang 1 bilyong piso, 900 something million ang budget na hinihingi ho ni Sara Lustay. Subalit nireduce ho, binaba sa mahigit 100 million ho, o kulang-kulang 200 million. So napakalaki ho ang nabawas mga kaibigan, at mayroong rason sila kung bakit binaba, dahil yan ho ay walang maipaliwanag kung saan gagamitin. At pinapaliwanag ko ho sa pamamagitan ng pag-reduce, pagbaba at hindi ibibigay ang 900 million something, ay naharang ho ang napakaraming pera dito na disinsana ay tatakas ni Sara Lustay, dahil ho isang maliwanag ho dito na may mga imbitasyon sa kanya na humarap diyan ho sa nga po'y budget deliberation at maipaliwanag niya kung saan ito gagamitin, subalit ayaw pong humarap mga kaibigan. Yan ho isang uri ng pagtakas sa kanyang dapat gampanan pagdating sa pera na maipaliwanag. Eh bakit ho ayaw niyang umattend? Eh gusto niyang takasan nga mga kaibigan ang mga tanong na hindi niya kayang sagutin, dahil ho dito ay nagkaroon ng pagkaltas sa budget mga kaibigan, na yan ho ay rumuruling pa kung ano ang kahinat na nito, kung ano ang magiging total na pasya sa budget mga kaibigan. And na reaksyon po, pabor po ba kayo dito ho kay Sara Duterte na instead na 900 million something ay ibinaba sa 100 million na lang para may panggastos at pampasweldo mga kaibigan? In reaction po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. O uulitin kong muli, hindi tayo nagpapakalat ng anumang fake news kung nasabi po natin ni Sara Duterte ay tatakas dala ang maraming pera ng tambayan, biglang hinarang. Iyan ho ay naayon diyan ho sa pinaliwanag ko na po sa inyo. Maraming uri ho ng pagtakas, mayroong takas na ika nga po'y wanted, hindi po ganon. Eh pinaliwanag ko na rin po sa inyo kung bakit siya hinarang po siya dahil hindi na maibibigay lahat ang pera na 900 million. At syempre mga kaibigan, napakaliwanag naman po dyan sa binagay ko po sa inyo ang lahat po ng katibayan kung paano po nangyari ang sinasabi natin na hinarang. Isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.